Diyan mo na nasusundan ang plano ng Diyos pag may napapakinggan ka na sa Panginoon. Na ito po ay priority. Huwag mong ipalit sa anumang mga activity in a day. Sa bawat araw, unahin mo talagang Panginoon. Sa amin, ni Sister Joy, we're still improving our prayer life. In the morning, I spent hours in prayer. And I study the scripture. I write insight early in the morning, understanding about the Word of God. Tapos yun, mag-meet na kami ng Sister Joy, we pray in agreement. Dine-develop pa rin namin kasi nakita namin yung kahalagaan ng prayer life. Kung meron kang nakita na kulang pa sa prayer life mo, i-add mo ito, idagdag mo. Halimbawa mag-asawa kayo, hindi kayo nag-pray, you miss what God says that you have to agree together concerning anything and God will give it to you. The prayer of agreement. Right? And make it your most important activity. Kung ako po ay masasabi ko na mabunga ako sa iba't ibang larangan ng paglilingkod, ay masasabi ko rin na I pray a lot. I pray a lot, but I have to sacrifice so many things in my life that I used to do. Halimbawa, ang hilig ko lang sa television ay sports lang. Nanonood ako ng television noon Enjoy ako kasi nahilig ako talaga sa basketball Pero dumating ang panahon na gusto kong i-improve ang prayer life ko. I sacrifice important things in my life. Hindi na ako manonood, highlights na lang. Understand me? Mahilig din ako yung wrestling noon. Inabangan ko yan championship, gano'n. Wala na yun. Inalis ko. Sa inyo siguro, ang pinapanood ninyo, Netflix, gano'n, or whatever. Di minsan, hindi pa ako nakanood ng Netflix. I determined that intentionally just to improve my prayer life. Gusto mo i-improve ng prayer life? Marami kang bibitawan, kapatid. Para makapag-concentrate ka lang na yung prayer life mo ay maging mabungang prayers. Kasi yun yung pinagmumulan ng pagiging matagumpay. I am very victorious in my preaching because I prayed a lot. Yung preaching ko siguro 1 hour lang, yung preparation ay napakatagal. Hallelujah. Yung paghahanap ng mensahe, napakatagal. 100 yung alam kong sermon. Pwede kong pumick up lang, No sweat, pick up lang, gano'n. Ito na, pwede na ito, gano'n. Pero yung paghahanap ng mensahe, takes time. Takes time. Kaya yung pong gawain ng isang namamahayag, hindi po madali ito. Nagpo-problema ka lagi Wala pang mensahe pupunta ka na sa church May ganun Naka-outline na ako. Pero pagdating doon sa pag-preachan ko, sabi ng Panginoon, baguhin mo yan. Hindi yan. Kung gusto mo mabunga ang prayer life mo, kapatid, from now on, pag-sabi mo ulit sa katabi mo, from now on, marami kang bibitawan, Lalo na yung politika, bitawan mo na yan. Kapatid, bitawan mo na. Nalulungkot po ako kapag nakikita ko kayo. Nalulungkot. Kung bakit I write write-ups about that. Because I love you. I'm concerned about you. Nakikialam ka sa isang larangan, hindi mo dapat pakialaman. You just pray. Manalangin ka lang. Mas mabisa po yung panalangin natin. Kaysa yung pakikilahok natin sa politika. Tayo po ang magbabago sa bansa, hindi po politiko. Hindi kailangan makilahok po tayo. Right? Pangalawa, mahaba ito Yun lang makakayanan ko na i-share sa inyo. I care for you.
Gusto ko na makita yung mga membro po natin. Matatagumpay. Masagana, mabunga. Hindi nagsasayang ng oras. Hindi nagsasayang ng laway. Salita ka ng salita, wala namang ibinubunga. I'm concerned. I'm a pastor and you are my sheep. Ang concern ko lagi ay kabubuti ng tupa. Hallelujah. Kung meron mga ako ikokorekta, I'm not judging. I want to correct something that you need to change. Hallelujah. Pangalawa, hindi lahat ng panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Hindi lahat. Kasi may panalangin na wala naman sa lugar. Halimbawa, nasaktan ka, ay magdadrama ka na sa Panginoon. Hindi pa pakinggan ng Panginoon yan. Hindi yan ang itinuro niya. Di ba? O kaya magsasabi-sabi ka kung ano. Di ba makita ng Panginoon? Parusahan mo nga. Ganun. Para magkaroon ng leksyon. Hindi pa pakinggan ng Diyos ang panalangin na yan. Meron kang hinahangad, wala naman doon sa salita ng Diyos. Hindi pa pakinggan yan. Alam mo, kuminsan sa politika, magbigay ko ng halimbawa, nagpipray din ako ng mga gusto ko na may lagay sa pwesto. Diba? Kasi galing ito . Ganda yung kanyang katangian. So pinagpipray ko, Lord, ito ang gusto ko. Talo, hindi ka looban ng Panginoon. Hindi ka looban ng Panginoon, di ba? Ako yung nagsabi ng totoo, bakit talo? Hindi ka looban ng Panginoon eh. Kahit siya yung pinakamagaling, pinakamahusay, kung hindi siya pili ng Panginoon. Kaya yung mga tatakbong Kristiyano, kapag lumapit sa akin, sigurado ka ba, kalooban ng Panginoon? Pag sinabi, hindi ko sure, ay huwag ka nang tumakbo. Kasi kung kalooban ng Panginoon, mananalo ka. Walang sablay yung kalooban ng Diyos eh. Amen pa ba? Itong darating na eleksyon, may napili na ng Panginoon. May napili na. Kung gusto mo yung napili ng Panginoon, tanungin mo siya, sino ba siya? Yun yung puputo natin. Di ba? Di ba? Hindi yung makipaglaban ka pa sa lansangan na. You don't need to do that. May pinili na ang Panginoon itong 2028. Ganun po ang Diyos. He's a God of perfect plan. Hallelujah. Kaya sa panalangin, kailangan na ito po ay lagyan mo ng pananampalataya. Infuse faith in your prayers. Yun yung sasagutin ng Panginoon. Yung pananampalataya mo sa panalangin. Because without faith, you cannot please God. Kung walang pananampalataya sa iyong panalangin, hindi mo mapagustuhan ng Diyos. Hindi mo mabigyan ng kanyang gustuhan ang ating Diyos. You cannot please God without faith in your prayers. Ngayon, yung faith na sinasabi, kailangan din na unawain mo ang pananampalataya. Kasi walang saysay ang panalangin kung walang pananampalataya. Kaya ka sasagutin ng Diyos sa panalangin because of your faith in what you are praying. Let me show you this insight in Mark 11:22-24. Lagi natin napapakinggan ito eh. Itong pananampalataya. Kailangan na ito po ay ma-level up tayo sa pananampalataya. Huwag tayong manatiling grade 1 sa faith. Kailangan i-develop mo ito. The faith is developed when you practice it. Kung may natutunan ka sa pananampalataya, gamitin mo para maranasan mo. Kasi kung hindi mo maranasan, hindi ka ma-level up. Manatili ka sa kilalagyan mo na baitang ng pananampalataya. Mark 11:22-24. So Jesus answered and said, have faith in God. Manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka. Kung may napakinggan kang salita ng Diyos, huwag kang magduda, maniwala ka. Hindi ka mamamatay kung susunod ka. Kaintindihan, akala mo ay agrabyado ka kapag sumunod. Hindi po. Kahit hindi mo naintindihan, sumunod ka lang kapatid, sumunod ka lang.
Ganun po ako eh. Hindi ko man naintindihan, Panginoon, pero susunod ako dahil ikaw ang Panginoon ko eh. At nakita ko, along the road, hindi naman maganda ang naranasan mo along the way. Pero ang resulta, kagaya ng ipinangako niya. Sinasabi niya, now thanks be to God who leads us always. Hindi mo ba naintindihan yung proseso, ano? Halimbawa, nananalangin ka ang maging asawa mo at meron ka nang nagustuhan na, o kaya meron ka nang naiisip na ito yung maging asawa ko, gano'n. At niligawan mo, ayaw ka niya talaga, ayaw kahit na anong gagawin mo, kahit na magregalo ka ano, ayaw talaga sa'yo eh. Kaya ang inisip mo ay, parang hindi sinagot ng Diyos ang panalangin mo. Di ba? Pero isang araw, dumating ang isang babae, sabi ng Panginoon, yan, ang gusto ko pala sa'yo. Diba? Yung proseso ay hindi mo gusto, pero yung resulta, yun, yung sagot ng Panginoon. Pananampalataya. Nasabi dito, ito po yung pananampalataya sa ating panalangin. Para yung panalangin ay may resulta. Kasi saliwan mo talaga ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, wala kang katiyakan sa resulta. Kasi sabi dito, for assuredly, sabi ng Panginoon, sigurado ito, sigurado, assured. Sigurado ito. At sinasabi ko sa iyo, whoever says to the mountain, kahit yung bundok, pagsabihan mo, maililipat doon sa dagat. Di ba? Kala mo exaggeration ito ha. Pero sa ating kapanahunan, naililipat na yung bundok sa dagat. Kaya may reclamation na tayo ngayon eh. Di ba? Lumilipat yung bundok sa dagat. Siguro noon hindi nila maintindihan. Ngayon naintindihan na natin. Di ba? kasi yung salita ng Diyos may kapanahunan yan eh. And does not doubt in his heart, huwag kang magduda sa ipinalangin mo. But believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Maniwala ka na yung sinasabi niya sa salita ng Diyos ay mangyayari. Walang pagdududa. Hindi lang ayon sa kapanahonan mo. Biro mo noon, hindi nila alam about reclamation. Pero sinasabi niya siguro, lumipat ka sa dagat, bundok. Pero hindi nangyayari. But in due time, after 1,000 years, nangyari na. Ganon din sa atin. Huwag kang magduda. Darating. Mangyayari yung salita ng Diyos sa iyo, kapatid. Mangyayari. Huwag ka lang magduda. Sabi dito, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says.